Hello mga kaulam, kumain kami ng kapatid ko sa labas at kami nagkita ng weekend. Ay bigla ring ibinigay na aridag pa ang timba kalaki. Ay sabi ko sa kapatid ko kung alam ko lamang na gana rin kalaki ay isa na lamang ang ating inorder. Pero okay din lang naman dahil ang hindi namin naubos ay ipinabaon ko sa kanya at para siya pag-uwi ng bahay ay may pagkain pa rin. Seafood nga itong aming inorder na ito sa Chinese restaurant. Sa Filipino restaurant sana kami kakain dahil gusto kong kumain ng pakbet o kahit na anong gulay. Pero grabe naman ang haba ng pila, hindi ko na kayang tiisin ang gutom. Tawa kami ng tawa ng kapatid ko dahil sobra talagang laki. Tapos, ang init-init ng pagkain. Pero, napansin ko medyo kulang sa lasa ang pagkain nila. Hindi kulang sa, hindi ko alam, basta parang may kulang sa lasa, hindi ko maintindihan. Ayun pa man, hindi ko na pinansin ko ano ang lasa, basta ang importante masarap ang huntahan namin magkapatid at dahil kami tuwing weekend lang nagkikita. Sabi lang talagang seafood, pero talagang ang laman lang ay maliliit na hipon. Wala man lang kahit, may kaunting may nalasahan naman akong 2 pirasong maliit na squids. Wala siyang mussels, wala siyang kahit, basta yun lang, maliit na 2 pirasong maliit na pusit. Tapos, kaunting, siguro mga 4-5 pirasong maliliit na hipon. Hindi ko naman masisi dahil nagtaas talaga lahat ang presyo. Pero, sana naman, parang fair din dapat sa binabayaran namin, diga. Pag sinabing seafoods, meron yan mussels, meron yan scallops, may mga ganyan. Ang dinamihan lang talaga nila ay bell pepper. Yan. Hindi ko na sasabihin kung saan kami kumain dahil syempre, hindi naman okay na lang sa akin dahil sabi ko nga, mas maganda yung huntahan, mas na-appreciate ko yung huntahan namin magkapatid. Tapos, sila rin lang yung parang hotpot na nakainan. Sila lang yung walang wifi. So, yun, dapat ang plano ko sana, habang kumakain kami, gusto ko sana mag-video call sa inay. Pero dahil nga wala silang wifi, ay hindi na kami nakapag-video call. Dahil hindi ako makakasama sa kapatid ko doon sa bahay ng isa kong kapatid dahil nga ang sasakyan namin ay nasa Duko. Kung masarap na masarap talaga yan, kaya kong ubusin sa sobrang gutom ko dahil ang aga naming umalis mag-asawa, ang aga namin sa kalsada, tapos nag-tutor pa ako, tapos sobrang haba pa ng nilakad ko. 35 minutes ako naglakad sa ilalim ng init ng araw. Siyempre gutom na gutom si Kaulam. At sabi ko nga, kakain ako ng isang bonggang-bongga tapos pag uwi ng bahay hindi na ako kakain. Eh dahil nga hindi parang may kulang sa lasa. Hindi siya pangit ang lasa mga kaulama, may kulang laang sa lasa. Eh hindi ko na nga naubos tapos ayun naggala-gala lang kami ng kapatid ko tapos nakipagkita ako sa kaibigan ko, kumuha ako ng napakaraming bunga ng malunggay. Tapos binigyan ko din ang kapatid ko, sabi ko magulay dahil maganda yan sa katawan at maraming benepisyo mga kaulam ang bunga ng malunggay sa katawan natin. Sobrang pagod ko dahil nagmetro lang kami papunta doon sa lugar ng aking kaibigan ay ang layo. Tapos hindi naman nakakapagod sa metro dahil nakatayo ka lang naman. Pero yung lakad sa metro, ang layo ng mga nilalakad sa metro eh. Doon ako talagang, ay nakachinelas lang ako. Talagang bonggang-bongga ang sakit ng binti ko. Tapos, pagkatapos kong kumuha ng bunga ng malunggay, doon sa bababaan kong metro station, pagbalik ko, doon na naghihintay ang asawa ko at na okay na naayos na ang sasakyan namin. So magkasabay na rin kaming umuwi. Nung mga bandang siguro mga bandang 6:00 na kami nakauwi o nakaalis sa Karama tapos nakarating kami sa bahay mga 6:30, 6:40 na ganyan. Eh, hindi na rin ako kumain pagdating sa bahay mga kaulam dahil pakiramdam ko busog talaga ako. Dahil bukod diyan sa kanin na yan, kung nakikita niyo yung kulay brown sa harap, yan na yung golden bread na napakasarap. Tapos yung golden bread na yan mga kaulam, Chinese ang nag-bake niyan. Tapos, isasawsaw mo yan sa condensed milk na sobrang sarap talaga. Puro na may halata ninyo kung gaano katindi ng huntahan namin magkapatid. Grabe as in. O sana, ang kakainin namin ay yung paborito namin magkapatid na shawarma. Tapos, avocado milkshake. Ang problema naman, sobrang haba din ng pila. So, sabi ko, dito na lang tayo kahit mahal. At least makakain tayo ng pananghalian at parang yung yun talagang heavy meal na lunch. Dahil ang shawarma, hindi naman yan lunch.